Mga kapuso, yan po ang nakuha ng lava flow sa Bulkang Mayon kaninang bago mag-alas 5 ng umaga. Ayon sa PHIVOX, bago pa mag-alas 11 kagabi, naobserbahan na ang lava flow. Kaninang pasado alas 5:30 naman, kita ang lava dome o yung naiipong bato sa bunganga ng bulkan. Bukod dyan, mahigit 200 rockfall events ang naitala sa nakalipas na 24 oras. Pinalawak ng Albay Provincial Government sa 7 kilometers ang danger zone sa paligid ng Bulkang Mayon. Ibig sabihin niyan, pinaghahanda pero hindi pa mandatory na lilika sa mga residenteng nakatira sa extended danger zone. Sa panayam ng unang balita kay Albay Governor Greco Lagman, hinihintay pa nila na itaas ng PHIVOX sa Alert Level 4 ang Bulkang Mayon para ilikas ang mga nasa extended danger zone. Sa ngayon kasi, nasa Alert Level 3 pa rin ang Bulkang Mayon. At sa ilalim niyan, yung mga residenteng sakop ng 6-kilometer danger zone pa lang ang kailangang lumikas. Sabi ni Governor Lagman, ashfall ang problema sa Albay ngayon. Kailangan daw magsuot ng mas mataas na kalidad ng face masks para hindi malanghap ang abo. Yung ashfall po, yun ang medyo problema. Kasi I think out of the 9 municipalities na affected po ditong paglilikas, mga may 5 na yata ang nakapag-report ng ashfall. And what this means is that kailangan mas maingat yung mga ating kasamahan na albayano by wearing masks. And N95 grade masks po ang kinakailangan. Nasa Albay na ang tunay-tuneladang relief goods galing po sa United Arab Emirates na ipamamahagi sa mga apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Nagdala na rin po ng tulong ang GMA Kapuso Foundation sa mga naapektuhan ng mga aktibidad ng bulkan. Balitang hatid ni Jessie Cruzat ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Kasabay ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon, personal na bumisita sa Albay kahapon si DILG Secretary Benhur Abalos. Dala ng opisyal ang 50 tonelada ng relief goods na donasyon ng United Arab Emirates o UAE para sa Mayon operations. Worst case scenario raw ang kanilang pinaghahandaan, kabilang na ang nasa 45,000 na dagdag na mga residente mula sa extended danger zone na kailangang ilikas sakaling lumala pa ang sitwasyon ng bulkan. Ngayon pinapa-inventaryo natin up to what level ang threshold nila para makapasok naman at maalalayan natin. So that we have probably, I'll see the funds na available sa NDRMC at sa iba pa. No? But what is important is, right now, as early as now, nakatutok na para dire-diretso ang service po. Bagamat patuloy ang ipinapakitang abnormalidad ng bulkan, tuloy-tuloy naman ang pagbisita ng mga turista sa Albay. Ayon sa pamunuan ng Cagsawa Ruins Park, sa mga ganitong sitwasyon, maraming turista ang bumibisita sa kanilang lugar para makita ang bulkan ng mas malapitan. Mas maganda ang view dito pag pumuputok ang Mayon. Mas maganda dito, very clear with the Cagsawa Ruins. But is it safe po, ma'am? It's safe. It's safer kasi yung previous in 2018 I was here. Safe naman siya. We're open to tourists. Depende yan sa pag-raise ng alert level. Nitong linggo ng gabi, ilang mga photographer at turista rin mula sa iba't ibang lugar sa bansa ang dumayo pa sa Albay para makita at makuhanan ng larawan ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon sa DOT Bicol, sa kabila ng sitwasyon ng bulkan, hindi naman nila isasara ang rehiyon sa mga turista. Pero nanawagan ng ahensya sa publiko at sa mga nais makita ang bulkan na sumunod sa mga paalala at protokol na ipinatutupad ng mga otoridad. May mga area lang po na dapat hindi natin puntahan. Kaya kung nagbabalak pa rin po kayo, welcome na welcome pa rin kayo sa Bicol. At marami pa pong pwedeng gawin aside from the pagbisita sa Mayon. Nagpalabas ng listahan ng ahensya ng mga ligtas na lugar para sa Mayon viewing. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Jessie Cruzat, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ang latest na sitwasyon mula po sa Albay, ihahatid ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Kaya abangan po yan dito lang sa Balitang Hali. Epektibo po ngayong araw ang price hike sa mga produktong petrolyo. 1 peso and 40 centavos ang dagdag sa kada litro ng diesel. 1 peso at 20 centavos naman sa kada litro ng gasolina. Habang sa kada litro ng kerosene, 1 peso at 30 centavos ang taas presyo. Ayon sa Oil Industry Management Bureau, ang oil price hike ay bunsod ng inanunsyong production cut ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC at mga kaalyado nito.
Abangan mamaya ang reaksyon at diskarte ng mga tsuper sa oil price hike. Antabayanan niyo po yan. Bawas kita para sa ilang tsuper ang malakihang taas presyo sa produktong petrolyo ngayong araw. Kaya may kanya-kanya silang diskarte para makatipid. Balita hatid ni James Agustin. Maagang nagpakarga ng gasolina ang taxi driver na si Ranilo. Baka raw kasi maabutan siya ng taas presyo. Malaki na naman daw ang mababawas sa kanyang kita. Kung madagdag dyan sa gasolina, dapat para sa amin na yun, pang dagdag na ng ano yun. Sa mga dapat bilhin, dapat baon ng mga anak. Tipid-tipid na lang. Pagkasiyahin nila kung magkano kinikita. Pila naman ang mga pampasaherong jeep sa isang gasolinahan sa FPJ Avenue sa Quezon City. Mas mura kasi ang presyo ng produktong petrolyo rito kumpara sa iba. Halimbawa, ang diesel nasa 48 pesos and 80 centavos, habang ang gasolina ay 54 pesos and 80 centavos per liter. Ang jeepney driver na si Jason, dito raw talaga nagpapakarga para makatipid. Malaki po mababawas sa kita namin. Masyado pong mataas yung biglang-bigla naman po. Paano yan? Pila-pila na lang po para matipid sa diesel. Ganito rin ang diskarte ng iba pang jeepney driver. Apektado raw talaga ang kabuhayan nila sa panibagong taas presyo. Sobrang laki ng epekto sa amin no sir. Sa 50 halos na presyo pa lang ng diesel, halos hindi na namin makuha yung isang ikot nun sir na pan-diesel namin. Paano pa yung boundary namin? Tapos dadagdagan pa ng ganyan. Para sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity, umiiral ang price freeze. Nauna nang sinabi ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau na inaasahan ng taas presyo sa produktong petrolyo, kasunod ng anunsyo ng pagbaba sa output target ng Organization of the Petroleum Exporting Countries. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi bababa sa 10 bahay ang winasak ng buhawi sa Barangay 23C, Davao City. Ayon po sa ulat ng Super Radio Davao, kaninang pasado 1:00 ng madaling araw, nanalasa ang buhawi. Wala namang naitalang nasaktan. Nananawagan po ng tulong ang mga residente sa lokal na pamahalaan. Pati kasi ilang gamit nila ay nasira din. Ayon sa Pag-asa, posible po ang buhawi kapag may thunderstorm o kapag naghalo ang malamig at mainit na hangin. Nagpakawala ng tubig ang Bustos Dam sa Bulacan. Umabot kasi sa spilling level na 17.36 meters ang antas ng tubig doon. Kaya binuksan ng tig 2 metro ang 2 gate ng dam. Matapos mapababa sa 17.2 meters, itinigil na ang pagpapakawala ng tubig. Hindi naman po inaasahang magpapabaha ang pinakawalang tubig, pero pinaalalahanan na rin ang mga nakatira sa gilid ng Angat River. Bunsod ng malalakas na ulang sa ilang bahagi ng Bulacan ang pagtaas ng tubig sa Bustos Dam. Sa larangan ng Taekwondo, wagi po ang 12 medalya sa Los Angeles, California sa Amerika ang 6 na estudyante mula po sa San Miguel, Bulacan. Yan ay para sa isang international taekwondo competition. Galing ang mga mag-aaral sa San Miguel National High School at St. Paul University. Sa kanilang paglaban sa mga kategorya ng Pumse at Sparring, nag-uwi sila ng 8 gold, 3 silver at 1 bronze medal. Unang beses pa lamang nila sa nasabing kompetisyon. Kwento po ng kanilang coach, resulta ito ng disiplina at training nila. Kikilalanin sila ng lokal na pamahalaan ng San Miguel sa kanilang pag-uwi rito sa Pilipinas. Pinagtibay ni Vice President Sara Duterte ang kanyang suporta at pakikipagkaibigan kay Pangulong Bongbong Marcos. I will be always beside and behind President Marcos, and he's doing a good job para sa ating bansa. Sinabi ko sa kanya na you will always be my friends, and then sabi ko ikaw lang, and then he said na madami kang kaibigan, hindi mo lang alam. Tumanggi naman si Duterte na sabihin kung sino ang tinutukoy niyang tambalolos sa ilan niyang post sa social media. Sabi ni Duterte, pwede raw maging biro o insulto ang tambaloslos, depende sa konteksto. Una niyang nagamit ang salitang kasunod ng pagbibitiw niya sa lakas CMD at umano'y issue sa pagitan nila ni House Speaker Martin Romualdez na pinsan ng Pangulo. Pero noong kaarawan ni Duterte noong May 31, pinayuhan siya ng Pangulo na huwag nang pansinin ang mga tambaloslos.
Nakapanayam ng GMA Integrated News si Duterte sa Brunei kung saan bumisita siya para sa kanyang tungkulin bilang presidente ng Southeast Asian Ministers of Education Organization o SIMEO. Hinarap din ni Vice President Sara Duterte ang Filipino community sa Brunei. Sa kanilang pagtitipon, nagbigay po ng ilang payo ang Education Secretary. Balitang hatid ni Ian Cruz. Nakiisa si Vice President Sara Duterte sa Filipino community ng Brunei sa pagdiriwang ng 125th anniversary ng Araw ng Kalayaan. Daan-daang Pilipino nagpunta sa Royal Brunei Polo and Riding Club para sa mahalagang pagtitipon. Kaya naman hindi lamang ang mga bayaning nagbuwis ng buhay at nanindigan para sa kapakanan ng bayan ang pinapurihan ni Duterte, kundi pati na rin ang mga bagong bayaning overseas Filipino workers. Ani Duterte, mga Pilipino raw ang third largest population sa Brunei. Tulad sa mall na napuntahan niya, halos lahat na nagtatrabaho at mamimili Pilipino. Bati daw niyang maraming OFW ang inaasahan ng kanilang mga kaanak. Marami sa inyo ang breadwinner, marami sa inyo ang nagsusuporta ng mga pamilya na nandoon sa Pilipinas. At unang-unang naisip ko ay kailangan ninyo pangalagaan ang inyong kalusugan because I know many of your family members depend upon you for help and assistance. Ang isang dapat daw siguruhin, nag-aaral ang mga iniwang anak o kaanak para sulit ang kanilang pinagpaguran. Paniguraduhin natin na ang susunod na henerasyon, mga anak natin, ay pumapasok sa paaralan at sila ay nag-aaral at naiintindihan nila kung ano ang kahalagahan ng pagtatapos ng kanilang pag-aaral para sa kanilang personal na buhay at para sa kanilang mga pamilya. Bumisita sa pampubliko at pribadong paaralan si Duterte kaya maraming mga anak ng mga OFW ang kanyang nakasalamuha. Nakagiliwan nga niya sa isang international school ang batang babae na naka-Filipinyana. Sana raw, kahit nasa ibang bansa, turuan ng ating lengguwahe ang mga batang Pinoy dito sa Brunei. Let's not forget to teach our children and our apos how to speak and understand Tagalog. Para kapag umuwi sila doon sa atin sa Pilipinas and they visit their relatives and they visit our country, they go around our country, they don't feel odd. Umaabot na sa mahigit 23,000 ang mga Pinoy sa Brunei na inaasahan daw madaragdagan pa dahil sa mataas sa pagtingin sa mga Pilipino sa bansang ito. There are a lot of opportunities. Right now, they seem to be expanding in the hospitality area. So in both the areas of restaurants and hotels, recently we've had a lot of job orders. A lot of people have been asking for Filipinos. Ian Cruz, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dahil sa patuloy na aktibidad ng ilang bulkan sa bansa, naglabas ang DILG ng mga alituntunin para maging alerto sa sakuna. Una na riyan ang mga senyales ng pagputok ng bulkan, gaya ng madalas na paglindol na may kasamang pagdagundong, pagkukulay abo ng usok, pagkatuyo ng mga halaman, sapa at balon sa paligid ng bulkan, at pagkakaroon ng bagong bentilasyon o usok sa paligid ng bulkan. Kaya payo ng DILG maging updated sa evacuation at safety plans. Dapat ugaliing makinig sa mga ulat at babala. Alamin din dapat ang mga lugar na paglilikasan. Ihanda rin ang emergency balde, parang go bag po yan, na may lamang importanteng gamit gaya ng tubig, pagkain, gamot, damit, first aid supplies, telepono, pito, flashlight at extra na battery. Pagdating po sa biyaya ng kalikasan at talento ng mga Pilipino, marami tayong produkto na kayang maipagmalaki sa buong mundo. At ayon po sa isang ahensya ng gobyerno, dapat na yang bigyan ng angkop na pagkilala. Narito po ang report. Mula sa agricultural products, makukulay na damit at handicraft, hanggang sa masasarap na pagkain na ipagmamalaki ng Pilipinas sa buong mundo. Ayon sa Intellectual Property Office of the Philippines, aabot ng 30 distinct at indigenous products mula sa iba't ibang probinsya ang may potensyal na mabigyan ng geographical indication. Ano nga ba ang geographical indication?
Ito yung marka sa mga produkto na nagpapatunay sa lugar na pinanggalingan ito. Sa pamamagitan ng GI system, ginagarantiya nito ang natatanging kalidad at reputasyon ng produkto ng isang rehiyon o probinsya kung saan ito nagmula o makikita. Ang pambihirang katangian, posibleng dahil daw sa environmental factors ng pinagmulang lugar tulad ng lupa o klima o kaya ay human factors. The GI system really is a product that is unique to a certain locality, a territory, and it is due to, well, it could be the geographic location, it could be also how the people there produce a certain product. Ang unang nakakuha ng ganitong distinction para sa Pilipinas, ang Guimaras Mangoes. Ang world-class na tamis ng Carabao mango variety na ito dahil daw sa calcium at magnesium ng lupa at sa klima ng Guimaras. Umaasa ang Guimaras Mango Growers and Producers Development Cooperative na mapapadali na ngayon ang pag-e-export at mapoprotektahan sila laban sa mga namimeke ng Guimaras Mangoes. You have there, for instance, our Guimaras mangoes. So, of course, we will look at the other kinds of mangoes from different parts of the Philippines, but that is our first GI. So, when you see the mango and it has that stickers that says Guimaras mangoes, you would know that it is of a certain quality. So there's always a particular quality brand that you attribute to that mark. Ilan din sa may potensyal na mabigyan ng geographic indication ang tinalak woven cloth ng Lake Cebu, South Cotabato at Bicol Pili. Ang wood carver na si Joselito Iglesia ng Paete, Laguna, umaasa na matulungan sila ng pamahalaang may pagpatuloy pa ang industriya ng wood carving sa kanilang bayan. Sa tingin ko, medyo kumukonti kasi lalo yung iba, yung mga anak ng mga eskultor, mga magagaling na master sa Paete, yung iba kasi hindi interesado o hindi nila namana din yung talento. Kaya sa ibang field sila na pupunta. Sana matulungan din kami ng aming local government na may promote para yung trabaho tuloy-tuloy. Tsaka hindi lang basta pagtrabaho ito sa amin kasi kultura na rin ng mga taga-Paete. Para sa Intellectual Property Office of the Philippines, pagkakataon ang mga ganitong inisyatibo para mas maipakilala pa sa buong mundo ang sining at kultura ng mga Pilipino. Ang malaking tulong lalo na sa rural development ng mga lugar na pinagmulan ng mga natatanging Filipino product. Pinasisingil ng Commission on Audit sa Government Service Insurance System o GSIS ang nasa 2 bilyong pisong pautang nito sa ilang kumpanya. Ayon sa COA, mahigit 20 kumpanya ang may utang sa GSIS na ilang dekada nang hindi nagbabayad. Inirekomenda ng COA sa GSIS na bumuo ng komite na tututok sa paniningil at tukuyin ang dahilan ng delay sa pagbabayad. Dapat na rin daw i-foreclosure at maibenta ang mga collateral ng mga utang at sampahan ng kaso ang mga delinquent sa pagbabayad. Wala pang pahayag ang GSIS tungkol dyan. Hindi rin direktang tinukoy ng COA ang pangalan ng mga kumpanya. Huli ang isang babaeng tumangay ng milyong-milyong pisong halaga ng perang investment sa mga pinangakuan niyang ng dobleng tubo. Yun pala, scam. Ang kanyang modus, panoorin sa balitang hatid ni Emil Sumangil para wag maging biktima. Pagkaupo ng suspect at pagkatanggap niya ng perang iniabot ng police asset, nagtayuan na ang mga nakasibilyang pulis. Mga pulis kami ha. At dinakip si Eunice Husayan. Siya ang inireklamong tumangay ng milyon-milyong piso sa isang investment scam na ang ginamit na paraan para madaling makaengganyo, istilong online paluwagan. Lumalabas na 110% ang pinangako sa kanila na tubo. At gaya ng ibang scam, sa una,
pakakagatin muna ang mga sumali. So ang ginagawa naman nito mga kababayan natin na engganyo, bumibili sila ng maraming na slot. Halimbawa, 10 slot para gusto nila tuloy-tuloy ang kita nila. But along the way sa pangalawa, pangatlo at pang-apat na ay wala na nang makikita ang pera or tatakbuhan ka nito ng mga taong ito. Ang opisina ng CIDG, dinagsa ng mga nagrereklamo. Meron akong anak na autism. Sabi ko, kailangan ko ng pera kasi para ipantustos ako sa anak ko. Tapos ang ginawa lang niya, in-scam niya lang ako ngayon. Sabi ko, paano ko makakabawi? Na kung araw-araw, sa isang linggo, 3 beses kami nagpapatherapy. Pero wala siyang maibalik sa akin, kundi sorry. Ang investor na ito, na-scam na noon at sumali ngayon sa online palawagan ni Gusayan dahil sa ganda raw ng deal. Natangayan ng higit 2 million pesos. Babawi po kami, sana. O tapos, ano nangyari? Niloko niya din po kami. Kinuhanan niya po kami ng pera sa isang araw lang. So far, dun sa complaint na na-receive namin is maabot na ng, may mga investors na maabot na pinakbatas ay 30 million pesos. Tumanggi ang suspect na magpa-interview pero sabi niya sa pulis, ibabalik naman daw niya ang pera. Nanawagan ng CIDG sa iba pang nabiktima ni Gusayan na makipag-ugnayan para lalong lumakas ang kaso. Huwag po masyadong masilaw sa napakalaking interest na ibibigay. Too good to be true na kumikita tayo ng 110%. Hindi po yung kapanipaniwala. So sayang naman po yung mga pinaghirapan natin. Emil Sumangil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa mga kapuso po nating job seekers dyan, lalo na sa may Davao Region, alas 8 po ng umaga bukas, June 14, ilang local jobs ang alok sa gagawing job fair sa Cor Jesu College Incorporated, campus sa Digos City, Davao del Sur. Tiyakin na magpa-pre-register muna sa link na makikita po sa Facebook page ng CJC Guidance and Counseling Center. Local at overseas jobs naman ang pupwedeng applyan sa Post-Kalayaan Job and Business Fair ng Peso Panabo City. Bukas din po yan, June 14 sa Panabo, Davao del Norte. Bisitahin ang official Facebook page ng Peso Panabo City para sa pre-registration. Naging usap-usapan ang hinihinalang bagong acting role ni Blackpink member Jennie. Sabi sa isang ulat, magiging parte raw ang singer ng Marvel series na Team Agents of Atlas. Ang sagot dito ng agency ng Blackpink na YG Entertainment, walang offer na natanggap si Jennie mula sa Marvel. Kasalukuyan naman siyang napapanood sa seryeng The Idol na kanyang acting debut. Nagkulay purple ang Namsan Power sa Seoul, South Korea. 10th anniversary kasi ng global superstars na BTS. Ang fans, hindi pinalagpas ang pagkakataong makapag-selfie sa harap ng tower. Mahigit 2 linggo ang selebrasyon ng anniversary ng Bangtan Boys. Matatapos yan sa June 17 kung kailan magkakaroon ng fireworks display malapit sa Han River at inaasahang i-meet ni BTS leader RM ang ARMY. Speaking of RM, na-touch ang fans sa ibinahagi niyang sulat para sa kanilang anibersaryo. Handwritten pa yan na ipinakita niya sa IG. Sabi sa sulat, marami na silang naabot sa loob ng 10 taon. Naramdaman din niyang magkaibang tao ang kanyang 20-year-old at 30-year-old self. Nagkaroon din aniya ang BTS ng special experiences na maaaring hindi na nila maranasang muli. Sa kanilang second chapter, feel ni RM na BTS can become anything. Nagpasalamat siya sa lahat ng sumuporta at tumulong sa kanila. At inaasahan niyang makasama pa ang mga ARMY sa susunod na 10 taon. Lars Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, dahil sa masamang panahon, 17 bayan at syudad po ang nagkansela ng klase ngayong araw sa Ilocos Sur. May ulat on the spot si Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon.
Heidi. Rafi, malakas at halos tuloy-tuloy ang naging pagulan kagabi habang nakararanas na lamang ng pabugso-bugsong ulan sa mga oras na ito dito sa Kawayan, Ilocos Sur. Kaya pagliwanag, sinamantala na ng mga magsasaka ang pagtatanim ng palay. Ang 83 anyos na magsasakang si Lolo Julian nagmamadaling maghanap ng magtatanim sa kanyang bukid. Malaking tulong raw ang ulan dahil sa malaking gastusin sa krudo para sa pagpapatubig sa palayan. Biyaya man sa mga magsasaka, problema naman sa mga mangingisda dahil halos mag-iisang linggo na silang hindi makapalaot sa dagat. Sa ilog raw sila umaasa ngayon. Nilagay sa mataas na lugar ang kanilang mga bangka upang hindi mapinsala. May mga nagtanggal na rin ng kanilang fishnet sa ilog sa pangambang masira ng malakas na agos. Samantala, nagsuspindi rin ng klase ang Vigan City at 16 na bayan sa Ilocos Sur sa lahat ng antas sa pribado at pampublikong eskwelahan. Ang suspension ay deklarasyon ng kani-kanilang lokal na pamahalaan. Rafi, passable pa naman ang lahat ng kalsada at wala ring naitalang pagguhod dulot ng pagulan. Gayunman, patuloy raw na nakamonitor ang Ilocos Sur PDRRMC sa lahat ng coastal at upland municipalities. Yan muna ang latest dito sa Ilocos Sur. Rafi? Maraming salamat, Ivy Hernando ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Heto naman po ang iba pang lugar na nagkansela ng klase dahil sa masamang panahon. Wala pong pasok sa lahat ng antas sa private at public school sa San Felipe, Zambales. Wala ring pasok sa preschool at elementary sa Ventar, Bacara at Batac, Ilocos Norte. Hanggang high school naman ang suspensyon sa bayan ng Solsona at sa bayan ng Pagudpud. Wala pong pasok sa lahat ng antas. Balita mula sa Iloilo, 2 patay matapos mang-araro ang isang water tanker. Ayon sa mga otoridad, ilang establishmento na ang unang nabangga ng nasabing tanker na maghahatid sana ng supply ng tubig, ngunit nawalan naman ito ng preno. Dinala sa police station ang driver ng tanker at para hindi makaabala, hinila naman ang truck. Pero biglang yun umarangkada at nang araro ng mga nasa kalsada. 2 ang patay, 16 ang sugatan. Naka-hospital arrest naman ang tauhan ng CDRRMO na nagmaniobra sa truck na nakasagasa sa mga dagdag na biktima. Siniguro naman ng LGU na matutulungan ang mga biktima. Update po tayo sa aktibidad ng Bulkang Mayon at sa sitwasyon ng mga nasa evacuation center. Mula po sa Legazpi, Albay, may ulat on the spot si Jessie Cruzat ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Jessie? Connie, nagpapatuloy nga ang ipinapakitang abnormalidad ng Bulkang Mayon. Sa nakalipas na 24 oras, meron ng 221 na rockfall events at isang volcanic earthquake ang nairehistro ng PHIVOLCS. Kaninang pasado alas 4 ng madaling araw nang muling mairehistro ang isang malaking rockfall event o ang pagguho ng bato mula sa bunganga ng bulkan na nagdulot ng pyroclastic density current. Ayon sa PHIVOLCS, patuloy ang pagguho ng lava sa dalisdis ng bulkan na umabot na sa halos 1 kilometro mula sa crater nito. Indikasyon daw ito na patuloy pa rin ang pagtaas ng magma sa loob ng bulkan. Kaugnay niyan, isinailalim na ng Albay Provincial Government ang mga residenteng naninirahan sa 7-kilometer extended danger zone sa preparedness status. Ibig sabihin, sakaling lumala ang sitwasyon ng bulkan, magpapatupad na rin ang evacuation movement dito kung saan tinatayang aabot sa 45,000 na residente ang maaaring ilikas. Problema ngayon ng mga evacuee ang kakulangan ng supply ng malinis na inuming tubig sa mga evacuation center. Kung kaya ang ilan sa kanila, lalo na mga bata, nakararanas na ng pagkasira ng tiyan o diarrhea. Meron din mga nilagnat na dahil sa init at kakulangan sa bentilasyon sa loob ng evacuation center. Kaugnay nito, inaasahan naman ngayong araw na mag-ikot ang water filtration machine ng NDRRMC para magrasyon ng malinis na tubig sa iba't ibang evacuation centers.
Connie, sisiguraduhin din daw ng OCD Bicol na malinis at walang baradong palikuran sa mga evacuation center. Sa katunayan, nakipag-ugnay na ang Department of Health Bicol sa Albay Provincial Health Office para dun sa mga pangangailangang medikal kagaya ng gamot sa mga evacuation center. Sa katunayan, nagbigay na ang Department of Health Bicol ng tinataya nasa 20,000 pesos na halaga ng mga gamot. Meron din mga surgical mask at water container, kasama na dyan yung cot bed o yung mga mahihigaan ng mga evacuation center habang naninirahan sila sa mga evacuees habang naninirahan sila sa evacuation center. At yan muna ang latest mula rito sa Legazpi City, Albay. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Jessie Cruzat ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Nagningning ang Sparkle Star sa ginanap na Mega Ball kagabi. Stunning si Heart Evangelista kasama ang kanyang husband na si Senator Cheese Escudero. Spotted din sina Love at First Street stars Mavi Legazpi at Kailin Alcantara. Sophisticated in her black gown si Royal Blood star Rian Ramos kasama ang boyfriend na si Congressman Sam Versosa. Blooming din si Bea Alonzo sa kanyang classic black dress kasama si Dominic Roque. Paandar naman sa kanyang avant-garde outfit si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. Dumalo rin si Bianca Umali at Anthony Rosaldo. Nasa event din si GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Mega's been a long-time partner of GMA, so we always support their events and they always support us. Tampok ang ilang kapuso stars sa Philippine premiere ng Disney animated movie na Elemental. Kabilang dyan sina Voltes 5 Legacy stars, Matt Lozano at Rafael Landicho. Pati na ang Team Jolly na sina Allen Ansay at Sofia Pablo. Spotted din sa premiere sina Vince Maristella, Jessica Fausto at Rain Machenzo. Instant family bonding naman ito para kina Rochelle Pangilinan, Arthur Solinap at Shiloh. Nagpakitang gila sa skating rink si Ashley Ortega at figure skaters co-stars niya na sina Sky Chua at Michael Martinez. Para yan sa fan meet ng Hearts on Ice. Sa Biyernes na ang finale ng series. Sobrang pinaghirapan namin yung show na to. Tutok lang po kayo dahil napakarami pa po akong mangyayari. Lor Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inanunsyo ng GMA Network ang pagtatalaga kay Oliver Victor B. Amoroso bilang Senior Vice President for GMA Integrated News. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, napagbuklod sa isang mega newsroom ang GMA News Manila, GMA Regional TV, GMA News Online at Super Radio DZBB. Yan ay para patuloy na maghatid ng serbisyong totoo at manatiling news authority ng Filipino. Kasabay nito, patuloy na gagampanan ni Amoroso ang tungkulin bilang Senior Vice President ng Regional TV and Synergy. Balita naman po mula sa Spain, hindi naging hadlang ang kapansanan ng 23-year-old surfer para makamit ang kanyang pangarap. Kahit amputee po si Sarah Almagro, walang takot niyang hinaharap ang mga alon. Sa katunayan, naging silver medalist siya sa World Para Surfing Championship sa Amerika noong 2021. Ngayon naman, nanguna siya sa kanyang grupo sa Open LPA Surf City 2023 Championship sa Spain. Nagsimula siyang mag-surf noong 5 years old pa lamang siya. Nang mag-18 years old na siya, kinailangan pong putulin ang kanyang mga kamay at paa at sumailalim sa kidney transplant dahil sa meningitis. Eto naman, napuno po ng musika at sayawan ng isang kalsada po dyan sa may Binyan, Laguna. Para po yan sa pagunita sa Araw ng Kalayaan kahapon. Suot po ang kulay pula, asul, ayan o, dilaw at puting damit. Sumayaw ang mahigit 200 empleyado, kabataan, babae at pulis para sa isang flash mob. Hindi lang nilabas sa suot ang kulay ng watawat dahil nang buksan ng mga payong nakakulay ng kanilang suot,
may nabuong Philippine flag. Ayon sa organizers, pasasalamat nila yun at pagtanaw ng utang na loob sa mga bayani na lumaban para sa ating kalayaan. At naway nabusog po kayo sa maiinit na balita sa oras na ito. Araw-araw pong tumutok sa Balitang Hali para sa mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At mula po sa tahanan ng katotohanan, ako po si Connie Sison. Buong puso para sa Pilipino. Ako po si Rafi Tima. Kami ay inyong mga kasalo dito sa Balitang Hali. Maging updated po sa mga maiinit na balita. Maaring mapanood ang Balitang Hali at ang iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.